ay medyo kontra dun sa imahe ng Iglesia ni Cristo na almost invincible, no? Na isa sa pinakamalakas na hindi lamang religious groups, kundi political groups, kahit hindi nila aaminin, sa ating bansa. So medyo na-burst ng konti yung kanilang bubble ng invincibility. So, with the recent rally, did they mean to spark public outcry outside the religion? Did they succeed? Of course, ang plano nila ay makastimulate ito ng galit sa bigger population na hindi Iglesia ni Cristo. Pero mukhang ang na-stimulate nila ay mas galit sa kanila dahil sa traffic, dahil sa discomfort ng mga nakatira ron. Kaya nga, eventually, hindi na sila pinayagan o binigyan ng permit ng Quezon City dahil marami nagreklamo ng mga resident doon sa White Plains, Corinthian, etc. No? Kaya mas yung na-achieve nila ay mas discomfort para sa mga tao. Tapos, tingin ko mismo sa mga members ng iglesia, hindi masyadong compelling issue or compelling rallying point si Marcoleta. Una, yung issue, plunder eh. At medyo clear-cut case yan eh. Meron niyang batas, meron niyang president. Kahit sinasabi nila, hindi yung plunder, wala namang ninakaw sa kaban ng bayan. Hindi ganun ang plunder eh. Pag tumanggap ka ng more than 50 million, government official ka, hindi lang yan indirect bribery. That's plunder. At yan, may precedent na. Halimbawa kay ERAP. No? Tumanggap siya ng galing sa wedding money. That's private money. So, hindi lang siya nasa batas. Meron na siyang precedent. Kaya halos open and clear-cut case yan. So, hindi siya rallying point. Ikalawa, si Marcoleta mismo. Kung ikaw ba yung miyembro nila, ay ikaw ba ay magsasakripisyo ng sarili mo para sa you're isang saying senador? he is not enough. Yes, yung character niya ay hindi masyadong compelling para i-risk mo yung iyong buhay sa isang uprising. No? Kaya tingin ko mismo yung mga miyembro ng iglesia ay hindi ganun ka-enthusiastic. Tingin ko lang, no? Pwedeng mali ako. But aside from Senator Rodante Marcoleta, I mean, we saw several personalities take the stage and say things that, you know, we heard Senator Robin Padilla saying na pati daw siya, nababalitaan niya may obstruction of justice. And then yung speech ni Senator Marcoleta where he said na magpapakulong, Willing siya magpa-aresto. And then Senator Amy Marcos saying bangag and drunk on power. Lasing sa kapangyarihan. Lasing sa kapangyarihan. Just your thoughts on all the words that were... Yes. That's a mouthful, di ba? Yeah. Oo. Pero ang problema kasi nila ay itong mga senador na ito ay even before itong crisis sa Senate ay marami ng kaso na nakasampa sa kanila. Hindi ito nangyari ngayon lang. Yung kay Robin siguro ngayon nangyari dahil nakita naman na itinakas na si Bato. That's obstruction of justice. Hindi pa naman plunder yung kaso ni Robin. Hindi pa. No? Pero ang kaso niya, obstruction of justice, kitang-kita naman. Ang sabi lang niya, ang paliwanag lang niya, naglalakad lang naman sila palabas. At dahil walang masakyan, isinakay niya. Fugitive yun eh. At saka, kahit naman kasuhan siya, makakadalo pa rin siya sa Senado. Dahil bailable naman yun eh. Hindi yan katulad ng plunder. No? Kaya, baka it doesn't hold water na inuubo sila dahil even before, yung kanilang grupo ay dami ng kaso. Si Bato at si involvement. Si Bongo may kaso sa International Criminal Court ng Crimes Against Humanity. So hindi lang dito yan, ha? Tapos si Bongo may kaso ng plunder. Doon sa Parmali, kung maalala nyo, ng COVID, no? Naka-file yan sa ombudsman. Tapos yung dalawang bilyar, may kaso ng corporate crimes, no? Market manipulation, insider trading, etc. Tapos mismo si Alan Peter ang may nagsasabi na may binibuild up din na kaso sa Taguig dahil sa mga anomalous flood control projects.
So, these senators, hindi sila makakaangal na ito ay persecution. Dahil talaga namang may mga kaso sila. Wala ka naman nakitang kaso kay Risa Hontiveros, kay Kiko at saka kay Bam na bagong senador lang. Wala rin namang kaso kay Ping Lacson na never tumanggap ng pork barrel. So kung makukumpara mo yung grupo nila at saka yung grupo ngayon dito sa Senado, wala ka namang makikitang comparison. Wala namang kaso si Win Gatchalian, no? Etc. So kitang-kita yung contrast eh. Kaya hindi kayang i-argue na pinipersecute sila, no? Na selective persecution. Napabilis lang yung kay Marcoleta dahil hindi lang kinakailangan ng case build-up eh. Siya lang yung umamin eh. No? Sabi nga ni Boying, kwanto, mabilis lang to dahil sa kanila nang galing yung ebidensya. Pero Sir Ronald, speaking of yung kaso nga ni Senator Rodante Marcoleta, yun talaga kasi yung announcement ni Ombudsman Remulla na ipa-file na this week, yun din yung nag-spark nitong rally ng INC. Pero today is Friday, it's the last working day of the week. Mapa-file ba yan today? Ano bang pwede natin asahan? Dapat. Kundi, isa na naman to dun sa mga promisa ni Boying. Maalala mo, nag-promisa siya last year na bago magpasko, may mga kakasuhan at ikukulong. Tapos Marso, tapos Mayo. At least nung Mayo, nakasuhan at saka nakulong si Jinggoy. Pero patapos na yung linggo. Sa bagay, kakasimula pa lang naman. Aga nyo kasi. No? So tingnan natin sa buong araw. Tingnan natin ngayon. Pero going into the SONA in 3 weeks, medyo kailangan nila maghabol. Para may report. Oo, dahil kung maalala nyo, nung SONA, after nung SONA last year, nag-announce si Bongbong. Ito nga yung nagsimula nito eh. Yung 15 na May biggest presentation contractors na involved dito sa mga anomaly tsaka ghost projects. Doon sa 15 na yon, 0.5 pa lang yung nakukulong. May 14 and a half pa natitira. Dahil kalahati lang ng diskaya yung nakulong eh. Yes. So, kailangan niyang ipakita na itong kanyang mismong nilunsad, may output. Yung more than 60 congressman daw na involved sa mga contractors themselves. Ni isa wala pa nakukulong. Na yung graft case kay Saldico ay tinapon pa ng korte yesterday dahil hindi naman siya nahuli for 6 months. So, kailangan maghabol ng gobyerno para ipakita na may output yung presidente. No? Well, taking off from what you said, because yun nga pupunta tayo dun sa accusation ng kabilang kampo na selective justice. Andun na tayo sa point na ikukumpara mo sila doon sa majority of the senators, wala ka na maikaso doon because marami sa kanila ay baguhang senator, wala nung 2025 budget. But of course, people are saying, for the sake of fairness po ng discussion natin, bakit sila Senator Cheese Escudero? Bakit sila Senator Joel Villanueva? Does it mean na sila ay nasa kabila na hindi na sila makakasuhan? Bakit ang tagal? Bakit nauna sila? No, for the sake of argument, pati yung mga congressmen who are involved in the flood control project, where are they now? Wala pa silang kaso. I doubt, Speaker Romualdez is a cousin of the president. Yes. Kaya nga, kailangan habulin yung ibang mga kaso. Pero yung sa Senado, si Cheese at saka si Joel, tingin ko hindi mawawala yung kaso na yan. Si Cheese lang, wala pang preliminary investigation. No? Unlike si Jinggoy, na may preliminary investigation na. Si Joel, ongoing. No? Tapos yung kay Speaker Martin, problema na wala si Gutesa. At si Saldico, wala rito. Yun yung kinakailangan mo para mag-testify. Kailangan mo ng smoking gun eh. Pero apparently si former Secretary Manuel Bonoan daw yung parang gagawin nilang ay state witness. Posible. Doon siya yung gagawing smoking gun dito sa mga kaso na ito. Dahil alam niya lahat eh. Ang debate lang dyan, siya ba ay hindi principal? Dahil cabinet secretary siya. So yun ang debate. Sabi naman nila, mas marami siyang idadawit. Mas marami siyang may implicate dito. Kaya yun yung value niya. No? So, hindi ko kabisado kung anong ibig sabihin nila ng principal. No? Dahil cabinet secretary, the only one na nakasuhan at nakulong. No? So, very delicate itong susunod na mga linggo. No? Pero yung inuulit ko, yung kay Marcoleta, kaya napabilis. Siya kasi umamin. No? Kung hindi siya umamin, baka may case build-up, may preliminary investigation, tapos sandigan bayan. Pero dahil siya na mismo umamin,
tumalon siya, nag-leapfrog Nahuli siya sa sarili niyang bibig. But so